Kinabukasan, mas nakita ang malawak na pinsalang dulot ng magnitude 6.9 na lindol sa iba't ibang bahagi ng Cebu. Ang simbahang ito, gumuho at halos bubong na lang ang natira. Halos matumba na rin ang gusaling ito na nasa gilid lang ng kalsada. Kitang-kita rin ang pagkawasak ng mga residential area. Makikita rin ang ilang mga labi sa labas ng ospital. Tuloy-tuloy ang isinagawang rescue and retrieval operation sa iba't ibang bahagi ng probinsya. Dahil sa laki ng mga debris mula sa mga gumuhong gusali at bahay, kinakailangan pang gumamit ng backhoe ng mga rescuer para makita ang mga nawawalang residente. Ilang saglit pa, 3 babae ang nahukay ng mga rescuer mula sa gumuhong pension house. Pagkagat ng dilim, mas naging pahirapan ang retrieval operation, pero hindi tumigil ang mga rescuer. Hanggang 2 katawan ng mag-ina ang nakuha nila mula sa gumuhong bahay. Makalipas ang mahigit 1 oras, nahukay naman nila ang labi ng 4 na taong gulang na bata. Dahil gumuho at hindi naligtas pang balikan ng mga bahay dahil na rin sa inaasahan pang mga aftershock, ang ilang residente napilitang matulog na lang sa gilid ng kalsada. Habang ang ilan, ibinalot ang kanilang katawan sa plastic. May ibang nanlilimos na ng pagkain sa kalsada. Malaki yung number of affected families outside the evacuation centers. So we have a total of 4,000 because nung tuloy-tuloy pa ngayon yung ating mga aftershocks. Initial na fund ng DSWD from the beginning is 1.2 billion. So pag nag-drop ito ng 50%, then we replenish around 600 million to ensure that magkaroon tayo ng fund to produce yung food natin, at the same time, welfare goods at the same time yung ating emergency cash transfer. Sa datos ng Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, umabot na sa halos 70 ang nasawi. Mahigit 500 katao naman ang nasaktan. Agad na isinailalim sa state of calamity ang buong probinsya ng Cebu. Posibleng isanhi raw ng magnitude 6.9 na lindol ang isang offshore fault na gumalaw na matapos ang 4 na taong hindi pa galaw.